Winner X, Raider 150, or Sniper 155? Sino nga ba ang tunay na hari sa kanilang tatlo? Alamin natin ngayong araw. Tara! Talaga nagkagulo nga ang Pinas nung nilabas yung Winner X netizens kasi way back 2018 marami nang nangungulit sa akin na i-review ito. Pero nung nilabas siya, syempre hindi makatulog yung mga netizens natin na motorista at addict talaga sa pagmumotor kung sino nga ba ang pinaka-sulit sa tatlong motorsiklo na ito. Even though may kaibahan sila sa category, pero itong tatlong to yung pinaka-mainit sa manual transmission pagdating sa 150cc category. Before, ang naglalaban lang ay yung Raider at yung Sniper. Ngayon, pumasok pa sa eksena si Winner X. So, kung wala ka pang motor at namimili ka pa lang sa tatlong ito, alamin natin kung alin sa kanila ang pinakabagay sa'yo. At kung may motor ka na at meron ka ng isa sa tatlong motor na to, malalaman natin kung yan nga ba yung best choice para sa'yo. Again, disclaimer lang guys, this is not a brand war. Sadyang ibinabahagi ko lang sa inyo ang impormasyon na nire-request ninyo. Let's first talk about the looks. May gusto na maliit lang, manipis, kagaya ng Raider 150. May gusto naman na katamtaman lang, kagaya ng Sniper 155. Pero bago sa paningin natin tong Winner X at mas bulky yung itsura niya compared dito sa dalawa. So, ang sagot dyan ay kung gusto mo ng bulky, macho look, go for the Winner X. Kung gusto mo naman ng sobrang simple lang, mababa na motorsiklo at manipis, go for the Raider 150. If you want something in between, may aggressiveness pa rin pero hindi naman super bulky at hindi rin naman sobrang nipis, ay go with the Sniper 155. I think siya yung may pinaka best balance between those three. Kayo ba, netizens? Alin sa tatlo ang gusto nyo pagdating sa looks? Comment nyo nga dyan sa ibaba. Bago natin pag-usapan ng speed, given naman na talagang mabibilis tong tatlong motorsiklo na to. Kaya pag-usapan muna natin yung safety. Kaya kailanganan natin ng malakas na preno for sudden brakes. At para naman sa mga preno, pare-parehas naman sila naka-disc brake sa unahan. Ang pinagkaiba lang, tanging si Winner X lang ang merong ABS or anti-lock braking system sa kanilang tatlo. So pagdating sa mga biglaang preno, pinaka-safe of course si Winner X 150. Sa likurang bahagi, lahat sila ay non-ABS pero lahat din sila ay naka-disc brake. Pare-parehas din na 17 inches yung kanilang mga wheels. 90/80 yung unahan ni Sniper at ni Winner X at 70/90 naman yung kay Raider. For the rear naman, parehas 120/70 naman si Sniper at si Winner X. Tapos 80/90 si Raider. Kadikit syempre ng magandang handling is yung magandang suspension. Pare-parehas silang tatlo na naka-telescopic fork sa unahan. Sa likod naman, naka-swing arm si Sniper, monoshock si Raider at single cylindral suspension si Winner X. Kung akong tatanungin ninyo, for everyday use, I can say na maganda ang suspension ni Raider 150 sa pag-handle niya ng mga bumps and uneven pavement sa mga roads. For the cornering naman, ay gusto ko tong si Winner X at si Sniper ang may pinaka-stable na handling sa tatlong ito. Pero syempre, kanya-kanya lang ng preference yung rider. Mas maganda pa rin kung ma-test drive ninyo. Ngayon, pag-usapan na natin yung kanyang makina kasi alam ko dyan kayo pinaka-excited. Lahat po sila ay naka 4-stroke at merong 4 valves. Pero tanging si Sniper 155 lang ang single overhead cam at dual overhead cam parehas si Winner X at Raider 150. Again, never ending yung debate between ano mas maganda, dual overhead cam or single overhead cam. I leave it to you guys kung ano yung preference ninyo. I-comment nyo dyan sa ibaba. Pagdating naman sa displacement ay yung Sniper ang pinakamataas dahil 155cc siya. 147.3cc to be exact si Raider at 149cc naman si Winner X. Pare-parehas din po silang naka 6-speed manual transmission kaya for sure magkakatalo na lang sa maximum power at sa maximum torque. Sa maximum power, surprisingly, third place lang si Winner X na merong 11.5 kilowatts at 9,000 RPM, habang second place naman si Sniper na merong 13.2 kilowatts at 9,500 RPM. At ang nakakuha ng first place at ang nangunguna sa kanilang tatlo ay ang Raider 150 na merong 13.6 kilowatts at 10,000 RPM. Ngayon, pagdating naman sa arangkada or sa maximum torque, tingnan natin kung sinong pinaka-torquey sa kanila. Third place again si Winner X na merong maximum torque na 13.5 Newton meters at 7,000 RPM. Hulaan nyo sinong second place. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Ang second place po ay ang Raider 150 na merong maximum torque na 13.8 Newton meters at 8,500 RPM. Habang first place naman sa pinaka-torquey ang Sniper 155R dahil meron tong 14.4 Newton meters at 8,000 RPM. Ayan, medyo nasagot na yung katanungan ng iba dahil alam ko
marami sa inyo netizens ang very strict talaga sa numbers ng performance. Pero syempre, hindi lang yan ang dapat i-consider. Meron pa tayong weight. Bago tayo sa weight, tingnan muna natin ang compression ratio. 10.5:1 ang compression ratio ni Sniper. 11.3:1 naman si Winner X. At 11.5:1 si Raider 150. Siya yung may pinakamataas na compression ratio sa kanilang tatlo. Ngayon, kung susukatin natin yung power to weight ratio, ito yung mga timbang nila. Pinakamabigat sa tatlo si Winner X na merong timbang na 122 kilograms, habang pumapangalawa naman sa mabigat si Sniper 155R na merong 121 kilograms, habang sobrang laki naman ang iginaan ni Raider dahil meron lamang siyang timbang na 109 kilograms. So doon pa lang netizens, nakikita na natin yung power to weight ratio kung sino sa kanila ang potential talaga mangibabaw pagdating sa racetrack. Nakuha nyo ba yung sagot netizens? Sino sa kanila mananalo palagay nyo? Comment nyo nga dyan sa ibaba. Sa ground clearance naman ay pare-parehas silang merong mataas na ground clearance. 150 si Sniper at Raider at 151 naman si Winner X. Ngayon, pag-usapan naman natin ang gas. Ang may pinakamalaking fuel tank capacity sa kanilang tatlo ay ang Sniper 155 na merong 5.4 liters. Pangalawa si Winner X na merong 4.5 liters. At ang may pinakamaliit na fuel tank capacity ay si Raider na meron lamang 4 liters. Ngayon, pagdating naman sa fuel consumption netizens, na ayon sa WMTC na talagang kilala natin sa pagkuha ng fuel consumption ng motorsiklo, ay si Raider 150 ang may pinakamalakas sa gas na merong 50 kilometers per liter. At it's a tie for the Sniper and the Winner X dahil parehas po silang merong 52.3 kilometers per liter. Pero sobrang slight lang naman ng nilakas sa gas ni Raider 150 compared dun sa dalawa. Well, teka, hindi pa tapos ang laban netizens. Bukod sa makina, syempre, tinitignan din natin yung mga modern features ng isang motorsiklo. Sino nga ba sa kanila ang merong mga modern features na? Tingnan natin. Pare-parehas naman silang naka-fully digital meter panel netizens. Pero mas maganda yung kulay ng kay Sniper at kay Winner X dahil meron silang blue background with white fonts. Based lang yun sa personal preference ko kasi medyo old school pa yung pagka-digital nung kay Raider 150. Parehas may assist and sleeper clutch itong si Sniper at si Winner X. So nakakatulong yan para sa smooth na gearing transition kapag nagda-downshift tayo at nag-upshift. Pero si Raider 150 ay wala pa ng feature na yon. Parehas din naman na may power socket ito si Winner X at si Sniper 155. Pero si Winner X ay USB ready na yung kanyang power socket at kailangan mo pa ng adapter, parang cigarette lighter lang yung kay Sniper. Parehas din pong naka-smart key or keyless na si Sniper at si Winner X, habang naka-physical key pa itong si Raider 150. Pero pagdating sa functionalities ng keys ay merong answer back key system itong si Winner X na wala kay Sniper 155. Dagdag mo pa dyan na meron din siyang anti-theft alarm na talaga namang useful na feature kung gusto mong tumutunog ang motorsiklo mo kapag nadanggi or may sumusubok na magnakaw. Meron ding silent start si Winner X at walang silent start itong si Sniper 155 at Raider 150. Nakakatulong ang SMG sa pagiging mas matipid sa baterya at sa pagiging magaan sa makina. Ngayon, pag-usapan naman natin ang seat height. My height is just around 5'4" at masasabi ko na abot ko naman ang tatlong motorsiklo na ito. Parehas tayong tiptoe dito kay Sniper at kay Winner X dahil magka-seat height sila na 795mm. Pero kung talagang gusto mo ng comfortable at abot na abot mo, go for the Raider dahil 765mm lang ang kanyang seat height at perfect talaga ito para sa mga short riders. Sa wheelbase naman, pinakamahaba si Sniper na merong 1,290mm. Pangalawa si Raider na merong 1,280mm at pinakamaikling wheelbase si Winner X na merong 1,278mm na wheelbase. Now for the slight details, pagdating sa bore and stroke, 58 by 58.7mm si Sniper, 62 by 48.8mm si Raider, at 57.3 by 57.8mm si Winner X. At pagdating naman sa overall dimensions, pinakamahaba si Winner X, pinakamanipis naman si Raider, at pinakamataas ulit si Winner X. Ngayon ang tanong, syempre magkakatalo ang lahat sa presyo. Alin nga ba sa tatlo ang pinakamura at alin sa kanila ang pinakamahal? Pinakamura sa kanilang tatlo si Raider 150 na merong SRP na 119,900 pesos at may available colors na Metallic Matte Stellar Blue, Candy Matte Bordeaux Red, Metallic Matte Fibroid Gray, Titan Black at Pearl Bright Ivory. Habang si Sniper 155 naman ay merong 123,900 para sa standard version at 129,900 naman para sa R version at meron siyang available colors na Race Blue, Matte Gray at Matte Black. Para naman sa pinakabagong Honda Winner X, siyang pinaka-pricey sa larangan na ito dahil para sa standard version, meron siyang SRP of 123,900 na may color na Pearl Iceberg White at Infinity Red. Para naman sa premium ABS version ay meron tayong
ng SRP of 129,900 pesos na may colors na Matte Galaxy Black Metallic at Matte Meteoric Red Metallic. Para naman doon sa sinasabi kong pinakamahal ay yun yung kanilang special edition, which is yung ABS Racing na merong color na Infinity Red, which is ang SRP nito ay 131,900 pesos. Pero also keep in mind na napaka-competitive na ng price na yan given the fact na siya lang yung may ABS dito sa tatlong motorsiklo na pinagtambal-tambal natin. O ano netizens, naging informative ba ang vlog na to para makapamili ka kung alin talaga sa tatlo ang pinakamaganda? Make sure na mag-subscribe at i-share mo rin with a friend. Kung gusto mo pa ng mga ganitong content, magbabad ka lang dito sa channel natin at siguradong marami kang matututunan. Ano pa kaya mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment nyo nga sa ibaba. Meron pa ba kayong mga gustong i-compare natin sa susunod? Comment nyo lang din dyan sa ibaba. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.